Um, ano ka, Ellie, medyo mahabat ulit yung ating linggo. Umpisahan ko kahapon. Apo. Kahapon ka, Ellie, merong napakalaking nakakatuwang activity na pinuntahan ko dyan sa may PICC. Ang tawag sa kanya ka, Ellie, Servathon 2017. Yung sponsor nito, isang foundation na ang tawag Hands on Manila. Pero yung konsepto niya ka, Ellie, nag-imbita siya ng mga kumpanya para mag-donate saka mag-repack ng mga kits para sa Marawi. Hindi ito mga pagkain, pero ito yung kits ng mga gamit sa bahay, mga kits na kailangan sa pagtulog, meron mga kumot, unan, meron ding kits na kailangan ng mga bata para sa kanilang pag-aaral. Pero yung nagulat ako ka, Ellie, pagpasok ko kahapon dun sa isang hall sa PICC kasi napakaraming taong nagre-repack. Ang sabi nung Hands on Manila, ito daw yung pinakamalaki nilang event kasi parang pang-apat na to. More than 1,000 ka, Ellie, volunteers na dumating. At kung makita mo talaga yung mga volunteers tuwang-tuwa. At sabi na Hands on Manila, gusto sana nilang para makultivate yung spirit of volunteerism. Aaralan namin kung paano matutulungan yung mga mahihirap na magsasaka na mataasan yung income nila. Maraming mga agricultural business model sa pinag-aaralan. At kahapon, meron sa amin nag-present na parang partnership ito ng UP, partnership ng ilang mga university sa Netherlands na pinag-aaralan ano ba yung mga successful na mga agribusiness models. Present sa amin kahapon yung modelo ng Jollibee Foundation, modelo ng isang farmer cooperative sa Libmanan, Camarines Sur, modelo ng isang grupo din sa Bukidnon. Kahapon ka, Ellie, na pagdesisyonan na yung Office of the Vice President yung magli-lead para ipatawag yung lahat ng mga kailangan ng mga sektor, lahat na kailangan ng mga ahensya para gawin na natin yung modelo sa buong Pilipinas. Opo. Kaya ito ka, Ellie, excited kami lahat. Ngayong linggo, pagpasok ko sa Lunes, pagmimitingan namin sa opisina kung paano namin to gagawin. Tapos alam natin na, yung Biyernes pala ka, Ellie, pabaliktad ako. Yung Biyernes, maagang-maaga ako umalis sa bahay kasi nagbiyahe ako papuntang Atimonan, Quezon. Halos 6 na oras ka, Ellie, yung biyahe namin. Medyo malayo talaga, umulan pa. Kasi nag-guest naman ako sa isang parang gathering ng mga civil society organizations. Ang ginawa doon ka, Ellie, yung modelo nila, yung modelo ng Naga. Naga kasi ka, Ellie, meron siya Naga City People's Council. Etong bagong mayor ng Atimonan, si Mayor Ticoy Mendoza, gusto niyang gayahin yung People's Council sa Naga. Kaya inorganize niya yung mga 14 basic sectors sa Atimonan. At yung pinuntahan ko, yun yung pinakaunang gathering ng mga sectors. Nagsalita ako doon, pinakwento ako ng mga aral na napulot namin sa pagbuo ng People's Council sa Naga. At ito, masaya kami kasi nung nasa Kongreso o Ellie, nag-author ako ng isang panukalang batas, tawag dito Empowerment Bill. Hindi pa to nakakapasa, pero ito yung konsepto niya, na hinihikayat yung mga local government units na payagan yung mga civil society mag-participate sa governance. Masaya tayo dun sa Atimonan kasi parang yung mga sectors up na up. Kaya masaya din talaga. Nung Webes, alam natin na ito yung paggunita ng martial law. Kaya nag-participate tayo sa 2 okasyon. Yung pinakaunang okasyon, isang misa ng paggunita. Ang tawag nila dito, misa ng para sa mamamayan. Pero ginugunita talaga yung martial law. Parang pinapaalala tayo na sana hindi natin makalimutan yung mga aral na napulot natin para hindi ulit natin gawin. Hindi natin ulit payagan na mangyari. Sa UP Chapel yun, ka Ellie, medyo nagulat din ako kasi maliit lang yung UP Chapel, ka Ellie. Pero napakarami talaga nag-attend. Pagkatapos nun, nagtungo kami sa Commission on Human Rights. Malapit din lang yun sa UP kasi merong parang unveiling ng estatwa ni Kapepe Jokno. Kasi kilala naman natin ka Ellie si Kapepe. Ito talaga pinakasimbolo ng
karapatang pantao dito sa atin. Nandun yung kanyang mga anak, nandun yung kanyang mga apo, at napakarami ding tao. Akala namin konti yung tao ka Eli kasi maraming mga rally nung Webes, meron sa Luneta, meron sa Menjola. Pero napakarami pa din pumunta sa Commission on Human Rights. Ano nga ka Eli, pagkatapos ng programa bumuhos yung ulan. Sabi ko parang hinintay lang matapos yung programa. Pero matatatag po, no? Yung mga dumalo po sa kilos protesta, kahit nabasa, dire-diretso pa rin. Balita nga namin ka, Eli, yung nasa Luneta daw, parang mas malakas yata yung ulan dun sa Maynila. Hindi daw talaga nag-alisan yung mga tao kahit grabe yung buhos ng ulan. Itong linggo din ka, Eling, ito, dalawang malaking okasyon sa dalawang malalaking paaralan, universidad, dito sa Maynila, na imbitahan tayo. Yung una, yung investiture ng bagong Pangulo ng University of the Philippines, si Attorney Danilo Concepcion. Yung investiture niya, ginawa na imbitahan tayo, nag-attend tayo, dahil tayo ay alumna ng UP. Naimbitahan din tayo sa UST. Yung sa UST naman, parang 84th Foundation Anniversary ng College of Commerce and Business Administration. Nalaman ko dun ka, Ellie, na isa pala to sa pinakamalaking departamento sa UST. Kasi UST kilalang-kilala sa medicine, kilalang-kilala sa sciences, pero yung kanya palang commerce, business administration, napakalaki din. Iniisip ko nga ka, Ellie, ano kaya yung meron sa linggong ito? Yung mga paaralan naman yung nag-iimbita. Kasi last week, iba naman yung flavor. Ngayon, para mga paaralan ulit. Kasi galing tayo UST, galing UP. Pero ngayon, nakilala na rin ang UST sa College of Law. Kilala dahil dito na po din. ngayon sa hazing na nangyari. Ito, malungkot ka, Ellie, na-mention ko nga ito sa aking speech dun sa UST. Napakalungkot. Parang hindi naman kinakailangan mangyari. Pero ang tanong natin, bakit nangyayari? Pero dito, ma'am, kasi kayo po bilang isang human rights lawyer, no, abogada, at kasi karamihan po talaga na bakit ginugusto ho ng mga estudyante, lalo ng mga law student, na makasali po sa isang fraternity. Ito ka, Ellie, marami naman akong kaibigan na kasali sa fraternity. Marami silang dahilan. Yung isang dahilan nila na yung networking. Alam mo ka, Ellie, pagkatapos na mag-graduate, parang mahalaga yung meron kang pamilya. Meron kang pamilya sa labas ng paaralan, meron kang pamilya sa labas ng lahat mong ginagawa na maaasahan mo makakatulong. Pero yung eto valid naman to, yung networking, yung kahalagahan. Pero hindi natin maintindihan bakit kinakailangang magkasakitan. Yan po. So, meron naman talaga at siguro ginagantihan naman nating ng konstitusyon yung pagtatayo ng mga organisasyon, 'di ba? Parang fraternity. Pero siguro dapat walang sakitan, hazing. Pwede mo siguro ipakita yung katapatan sa sa organisasyon. Ang daming bagay siguro pwedeng halimbawa anak mayayaman yung mga magmemiyembro pagserbisyohin mo sa grupo pwedeng gano'n o utusan mo para magpakumbaba para mga gano'n siguro. Mahirap talagang intindihin ka, Ellie. Tama ka. Kasi sinasabi na kaya nagkakaroon ng hazing kasi ito yung parang pinakasukat kung gaano ka kadesidido na maging bahagi ng grupong ito. Pero tama ka, maraming ibang paraan para masukat mo kung gaano ka desidido yung isang tao sumali. Gaya nito, nag-iisa, marami siguro. Ngayon kasi parang hindi pa natin masyadong nabubuo yung kwento. Pero yun nga, parang hindi mo maintindihan kasi hindi naman kailangan. Okay, so yun ho mga kasama at syempre abangan ho natin kung ano man ang magiging investigasyon sa nasabing kaso ng ating mga otoridad at pero importante rin ho ay pag-usapan din natin yung issue pa rin sa human rights dahil sa ito po ay napapanahon at maganda po no na malaman din po ng ating mga kababayan ano ba yung kanilang mga karapatan. At di ba ma'am, so sa ngayon sa gitna ho ngayon at di ba napag-usapan din sa UN yung United Nations Human Rights Council. Totoo.
Ito ka, Ellie, naalala ko nung nakaraang linggo, maraming mga nagko-comment, nagtatanong, kasi parang yung pinaka-question, yung pinaka-kontrobersiya kasi yung pag-alis ng budget ng Commission on Human Rights. Kung maalala natin, merong 600 plus million dapat siyang budget. Ginawang 1,000 pesos lang at maraming umalma. Yung umalma, hindi lang yung Commission on Human Rights, pero yung ordinaryong tao. Umalma na ito kasi simbolo yung pagtanggal ng budget, simbolo na hindi pinapahalagahan ang karapatang pantao sa atin. Pero yung pagtanggal na yun, marami kaeling nag-away-away tungkol sa interpretasyon kung ano talaga yung mandato ng Commission on Human Rights. At mamaya, yung bisita natin kaeli, matagal ng human rights lawyer, hanggang ngayon, yun pa din yung ginagawa niya, yung lahat na issue sa karapatang pantao, bahagi ng practice niya sa pagiging abogado. Tatanungin natin siya, ano ba talaga ang totoong mandato ng human rights at ano yung gustong sabihin ng human rights? Ayun na po. Kasi pinag-aawayan to. Pinag-aawayan ng ating mga kababayan na dapat sana hindi din pag-awayan. Apo, kasi ako, nagtataka ako dahil sa may mga kababayan tayo na sige na hindi, dapat walang CHR. Siguro isa mga ganun hindi pa sila nakakaranas na malabag yung kanilang karapatan. So siguro kasi ako nakita ko rito, ma'am, ito'y ginagarantayan mismo at inilikha sa ilalim ng ating konstitusyon. Ano ba talaga yung pinakasabi natin layunin na mga, di ba, bumalangkas sa konstitusyon? Bakit inilagay ito? Oo, kasi eto ka, Ellie, yung patungkol sa yung pagbuo ng Commission on Human Rights, bago ito sa 1987 Constitution. Kaya mahalagang makita kung ano talaga yung kanyang mandato sa dahilan sa mga dahilan kung bakit nilagay yung CHR sa ating konstitusyon. Mahalaga ito kasi nandito din yung malalaman kung ano ba talaga yung inaasahan sa kanya. Apo. Okay, so mamaya pag-uusapan natin kasi ang perception din ng mga kababayan natin, nako yung CHR may kinikilingan kapag pulis lang sundalo ang involved sa mga posibleng krimen, parang doon lang daw nakatutok yung CHR. Kung titingnan mo ka, Ellie, ako tinitingnan ko sa social media, parang pinag-uusapan yung human rights, parang parating tinatanong nung iba na bakit hindi tumutulong yung human rights dun sa mga naging biktima ng rape, mga nabibiktima ng mga drug addict? Bakit pinag-iinitan lamang yung mga police? Oo, yung mga ginagawa ng mga pulis. Kaya siguro mamaya yun yung tatanong natin sa guest na. Okay, so yun ho at inyong subaybayan kasi ako sa tingin ko kasi kaya binabantayan yung mga pulis, sundalo o sino mga opisyal ng gobyerno, sila po yung may otoridad may kapangyarihan na pwedeng umabuso. Ako yung bilang, hindi naman ako abogado, pero bilang isang mamamayag at tagamasid, dapat yun ang babantayan mo talaga, yung may mga otoridad, may kapangyarihan na pwedeng umabuso. Kasi ka, Ellie, ito mas simpleng pagtingin. Mas simpleng pagtingin sa mga bagay. Pag naging biktima ka ng karahasan, kanino ka lalapit? Lalapit ka sa pulis. Yun yung gawain natin lahat. Pag naging biktima tayo, lalapit sa pulis. Yung tanong, paano kung pulis yung gumawa? Yun, kanino ka lalapit? Yun ang magandang tanong po dyan. Okay, sandali lang mga kasama at maya-maya sa ilang sandali ay makakausap natin ang isa po sa ating resource person patungkol po dito sa usapin ng human rights. Importante po ito para bibigyan ho namin kayo ng sapat na impormasyon at para makaiwas din po sa mga posibleng paglabag sa karapatang pantao. Hanggat hindi, kasi kadalasan sa mga Pilipino, hanggat hindi ka nakakaranas, walang pakialam. Hindi po dapat. Pero kapag kamag-anak mo, kapatid mo, kaibigan mo ang nalabag ng karapatan, saka tayo mag-iingay, tingnan po natin
Mas maganda ho, may kaalaman po tayong lahat, mga kasama. Okay, samantala ma'am, nasa ating studio na. Kasama natin, Ka Eli. Eto Ka Eli, hindi ko pa sa'yo nakwento. Kilala ko yung guest natin ngayon. Kasi naging boss ko siya, Ka Eli. Parati kong kinikwento naman na matagal na panahon, bahagi ako ng isang NGO ng mga abogado. Tawag Ka Eli sa NGO namin sa Ligan. Parang short ito ng Sentro ng Alternatibong Linga Panlegal. At yung bisita natin ngayon, siya yung boss ko nung nandun ako. Pero ngayon, siya na yung executive director ng Alternative Law Groups. Ang pagkakaalam ko Ka Eli, yung Alternative Law Groups, parang isang grupo ito ng 23 na mga NGO na lahat patungkol sa pag-aasikaso ng mga batas, pag-implement ng mga batas, pag-interpret ng mga batas patungkol sa pagtulong sa mas parang ito yung mga napapag-iwanan ng lipunan. Kaya i-welcome natin Ka Eli, Attorney Marlon Manuel. Magandang umaga sa iyo, Attorney Marlon. Magandang umaga, VP Lenny. Magandang umaga, Ka Eli. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig. Okay. Kanina Ka Eli, bago tayo mag-umpisa, sinabi ako sa Attorney Marlon kung bakit naisipan natin na siya yung imbitahin. Kasi noong nakaraang linggo, maraming pumapasok na tanong sa atin sa social media na patungkol sa human rights. Maraming hindi nakakaintindi kung ano yung human rights, kasi Ka Eli, nakakasakit pa minsan basahin. Meron mga nagko-comment na pampagulo lang yung human rights. Kaya hindi natin nagagawa yung dapat natin gawin dahil sa mga human rights. Kaya minabuti natin na yung episode natin ngayon, talagang i-devote natin sa pag-discuss ng human rights. Kaya siguro yung una nating tanong kay Attorney Marlon, para sa simpleng explanation, ano talaga yung gustong sabihin ng human rights? Apo. Pag tinignan natin yung konsepto ng human rights, simpleng-simple, no? Yung karapatan mo dahil ikaw ay tao. Ibig sabihin, walang kailangang kondisyon. Hindi kailangan na ikaw ay nakapag-aral, hindi kailangan na ikaw ay may kapangyarihan o ikaw ay may mga ari-arian. Ang tanong lang, tao ka ba? So kung tao ka, meron ka nitong mga karapatan na ito. So hindi mo kailangan ng gobyerno, hindi mo kailangan ng batas para ibigay sa iyo ito. Ibig sabihin, taglay mo na ito dahil ikaw ay tao. Yun lang ganun kasimple yung ibig sabihin ng karapatang pantao. Gusto sabihin, Attorney Marlon, kahit hindi ito define sa ating saligang batas, karapatan mo pa din ito. Oo, karapatan mo pa rin. Hindi nga ito isang bagay na binibigay sa iyo ng kung sino man, kahit na ng gobyerno. Kinikilala ito na taglay mo na dahil nga ikaw ay tao. Apo. Okay, so linawin na natin, ito pong si Attorney Marlon Manuel, hindi po siya taga CHR, na? Pero, di ba, linawin po natin. Kasi baka sabihin ako, yan ang mga taga CHR. Maliliwanag po yan, pero ipaliliwanag ho niya at bibigyan po tayo ng sapat na kaalaman kung ano yung mga karapatan, anong mang uri at ang iyong kalagayan sa lipunan. Apo. Oo. Ito, Ka Eli, sinabi na natin kanina na yung ating konstitusyon, nakapalaman din doon yung ating human rights. Saka signatory yung Pilipinas sa isang deklarasyon, yung Universal Declaration of Human Rights, na kung saan, pag signatory ka doon, may obligasyon kang pangalagaan yung lahat na karapatan na pinirmahan mo doon. Pero sabi nga ni Attorney Marlon kanina, kahit pa hindi tayo signatory, kahit pa hindi yan nakapalaman sa ligang batas, ito ay karapatan natin dahil tao tayo. Ito, Attorney Marlon, may mga sinasabing civil rights, political rights, social rights. Ano ang mga karapatan na to? Maraming iba-ibang manifestasyon yung karapatang pantao. Kung babalikan natin yung Universal Declaration on Human Rights, na ito ay isang dokumento na pinagkasunduan ng iba-ibang bansa na kasapi ng yung tinatawag natin ngayon na United Nations, ito ay isang mahabang listahan ng mga karapatan na kinikilala ng mga bansa dahil nga doon sa naging mapait na karanasan doon sa World War II. So nakikita nila ang daming naging paglabag sa karapatan. So nagkaroon sila ng kasunduan at nilagay nila ang karapatan sa buhay, karapatan sa ari-arian, karapatang bumoto, karapatan laban sa diskriminasyon. Eventually, nagkaroon ng dalawang dokumento, no, na parang hiniwalay
yung mahabang listahan. Yung isa ay yung tinatawag na civil political rights. Yung isa naman ay economic, social, and cultural rights. Pag sinabi natin na civil political rights, ito yung may patungkol sa gobyerno. Ibig sabihin, pinagbabawalan ang gobyerno na lumabag sa mga karapatang ito dahil itong mga karapatang ito ay may kinalaman sa kalayaan ng isang tao. Kalayaan niyang mabuhay ng malaya, mabuhay ng mapayapa. Yung economic, social, cultural rights, ito yung mas malawak na mga kondisyon para yung isang tao ay mabuhay na makatao. So kasama dito yung karapatan na sa pag-aaral, karapatan sa makataong pabahay, karapatan ng mga manggagawa, halimbawa, kasama dito sa economic, social, and cultural rights. Pero lahat ito, ang malinaw ngayon ay magkakaugnay ito, no? Hindi natin pwedeng sabihin na dapat mauna ito, dapat mahuli ito. Okay. Ito, Attorney Marlon, alam natin na yung nakaraang 2 linggo, yung pinaka-kontrobersiya na pinagdaanan natin, yung paggawa ng budget ng Commission on Human Rights na 1,000 pesos. Kung ano, parang nagulat din ako ka, Eli, kasi parang organic. Pagkatapos lang ng botohan, makikita mo parang sumabog yung social media. Sumabog yung social media sa galit. From 600 plus million, ginawang 1,000. Pero pinag-uusapan namin, Attorney Marlon, ni Eli kanina, yung kontrobersiya talaga, nag-aaway-away yung iba't ibang grupo ng mga tao kasi hindi naiintindihan ano ba talaga yung mandato ng Commission on Human Rights. Kasi parang yung dahilan yata ng House of Representatives sa pagbawas ng budget, parang sinasabi niya, hindi mo naman kasi ginagawa yung mandato mo. Pinipili mo lang yung kakasuhan mo. Bakit pinag-iinitan mo? Oo, parang bakit pinag-iinitan mo yung pulis at yung mga sundalo at hindi mo iniintindi yung mga kaso na ordinaryong tao yung naglabag. Ano ba talaga yung totoong mandato ng Commission on Human Rights? Alam mo, maganda nga yung naging timing noong usapin tungkol sa Commission on Human Rights. Kasi nasabay siya doon sa pagunita natin sa anibersaryo ng martial law. Eksakto kasi yung ating saligang batas, yung konstitusyon natin, ay naglagay ng mga probisyon kaugnay ng karapatang pantao, kaugnay ng katarungang panlipunan sa konteksto ng martial law. Sa katunayan, ang Commission on Human Rights natin ngayon, hindi ito yung unang-unang nabuo na ahensya ng gobyerno. Panahon ni Presidente Corazon Aquino, bago pa tayo nagkaroon ng 1987 Constitution, isa sa mga unang executive order niya, number 8, March 1986, naupo siya, di ba? February. March 18 pa lang, meron na siya executive order, tinayo niya yung Presidential Committee on Human Rights. At ito nga yung pinamunuan ni Pepe Jokno. At ito ang naging basehan din ng ating konstitusyon na pinag-uusapan nila na itatag ang Commission on Human Rights. Kaya nung natatag na ang Commission on Human Rights, pinalitan na niya yung Presidential Committee. Pero malinaw na malinaw doon sa mandato ng Presidential Committee halimbawa na ang iniiwasan nating mangyari ay yung mga nangyari nung panahon ng martial law. Kung saan ang gobyerno, ang mga ahensya ng gobyerno ay naging kasangkapan sa paglabag ng karapatang pantao ng mga tao. So binabanggit doon yung paglabag sa karapatan sa buhay, paglabag sa karapatan laban sa torture, laban sa walang basehang pagkakakulong. So malinaw na yun yung konteksto nung pagkakaroon ng isang komisyon ng karapatang pantao. Hindi po kasama rito yung mga sinasabi, yung narrate, yung iba't ibang mga kriminal na bakit hindi raw po ito tinitindihan ng CHR. Ganito ang pagtingin natin dyan. Yung kasing biktima ng krimen ay biktima ng isang pribadong individual din. At ang may pangunahing tungkulin para habulin at tugisin yung pribadong tao na yan na gumawa ng isang krimen ay yung ibang ahensya ng gobyerno. Yung kapulisan halimbawa, yung ating mga piskal, yung ating prosecutors, at yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, kasama na ang korte. Pero malinaw doon sa pag-uusap ng mga nagsulat ng ating konstitusyon, ang hinahanap nila, saan pupunta ang tao pag ang gobyerno na ang lumabag ng kanilang karapatan. Kaya nabuo talaga doon yung pagkakaroon ng isang independent na ahensya ng gobyerno na magbabantay sa gobyerno mismo. Yun yung pangunahing tungkulin ng Commission on Human Rights.
kaya ito din yata yung dahilan ka, Ellie, kung bakit yung head ng Commission on Human Rights, saka yung mga commissioners niya, hindi pwedeng basta-basta palitan. Hindi pwedeng basta-basta tanggalin sa pwesto. Kasi meron siyang fixed term. Kaya yung pinag-uusapan na mag-resign na lang si yung commissioner Chito Gascon, si Chairman Chito Gascon. Yung nakita ko kasi sa social media, yung mga comment, bakit kasi hindi na lang yan tanggalin kung ayaw mag-resign? Hindi pwedeng tanggalin ka, Ellie. Kasi meron siyang fixed term. At ito din, tingin ko, kaya ito nilagay, kasi kung pwede siyang tanggalin ng Pangulo sa kahit anong oras, kahit walang dahilan, hindi na siya magiging independent. Gustong sabihin, kahit sinong Pangulo, gagawin niya kung ano yung gusto ng Pangulo, kahit ito mali. Kaya ginawang fixed term para meron siyang karapatan na umuo o hindi ayon sa kanyang paniniwala, hindi sumusunod sa kahit kanino. Apo. Actually, meron nga mga panukala, attorney, na ma'am, na yung parang bigyan ng dagdag kapangyarihan ng CHR para mag-prosecute eh. Diba? Tama yan. Mas magiging mabisa po siguro at yung human rights. Kasi ngayon, nag-iimbestiga lang siya. Tama yan. Imbestiga, nagre-recommenda sa police. Noong mga nakaraang kongreso, may mga naisalang na panukalang batas na ang layunin pa nga ay palakasin pa yung Commission on Human Rights. Kaya nakakalungkot na ngayon, ang pinag-uusapan natin ay mga pagtatangka na pahinain yung Commission on Human Rights. Dapat makita natin yung usapin na ito, hindi lang ito usapin ng budget eh. Usapin ito ng independence ng Commission on Human Rights. Kasi pag ang Commission on Human Rights ay nalagay sa yung pressure, no, yung harassment, yung panliligalig ng ibang ahensya ng gobyerno, ay medyo nababawasan yung kanyang pagiging mabisa bilang bantay talaga ng gobyerno. Ito meron ding isa pang kontrobersiyang konektado doon, Attorney Marlon. Para sinasabi ni Chairman Chito Gascon na hindi namin magawa ng maayos yung trabaho namin ngayon, lalong-lalo na sa mga extrajudicial killings. Kasi hinihingi namin yung datos galing sa pulis, pero hindi sa amin binibigay. Anong masasabi mo doon, Attorney Marlon? Una-una, kung susundan natin yung tinatawag na freedom of information, no, sinasabi ng gobyerno, meron na tayong executive order na nagsasabi ng polisiya para sa transparency o yung paglalatag ng mga opisyal na dokumento. So dapat ay sumusunod ang lahat ng ahensya, kasama na ang kapulisan. Hindi ito hindi ito secret documents, hindi ito paglabag sa national security halimbawa, hindi ito mga confidential documents. Ito ay mga dokumento ng pag-iimbestiga halimbawa ng mga pulis, ng Philippine National Police, doon sa mga tinatawag nilang death under investigation. So, dapat maisa publiko ito ng ating kapulisan at makakatulong ito para sa pag-uusap kung meron nga bang mga nangyayari na balubhang paglabag ng karapatang pantao. So, para sa kapulisan na rin natin makakatulong yung paglalabas nila ng mga dokumento kaugnay nito. At ito nga, Ellie, napakahalaga nung pagreklamo ng taong bayan. Mahalaga yung pagreklamo niya kasi na-pressure yung House of Representatives na ibalik yung budget. Pero yung mensahe kasi nandun na. Kahit yung pagbalik ng budget, merong mensahe na binabalik namin ang budget pero gawin nyo na yung dapat nyong gawin. At eto, pinapatungkol pa din sa wag lang yung mga paglabag ng kapulisan, pero pati yung paglabag ng pribadong tao. Kaya nakakalungkot kasi parang hindi pa din klaro yung mandato ng human rights. Pero ito, binalik na. Binalik na yung budget, nakakuha na tayo ng mga commitment galing sa ilang mga senador na pagdating nito sa Senado, hindi pa hihirapan. Pero dito kasi yung may fixed term pa, no, ang chairman ng CHR, kung talagang sabihin natin, meron po silang ebidensya na talagang hindi maganda, no, yung performance, pwede naman ipa-impeach, di ba? Oo, pwede ipa-impeach. Kasi impeachable officer yung hindi siya kasama dun sa listahan ng mga impeachable officers. Kahit na tinatawag siya na constitutional body. Kaya yung tanong... Pero paano po siya mapapatanggal? Kung makakasuhan siya sa ombudsman, halimbawa, maaari siya makasuhan at
maaari siya matanggal. Pero iyon ay kung may paglabag doon sa kanyang tungkulin. Hindi, iba kasi yung impeachment may pagka-political yung proseso at limitado lang. Saka ini-enumerate lang kung sino yung mga opisyal na pwedeng impeach. Okay, so siguro, kung may disgusto kung sino man, kasuhan sa ombudsman ang CHR chairman. Okay, so napaka-importante po nito mga kasama, no? O yung mga nakikinig po sa atin at ito po pinag-uusapan natin para po sa pangkalahatan, para magkaroon po tayo ng kaalaman sa ating mga kababayan. Saka ito ka Eli, gusto lang nating itanong kay Attorney Marlon kasi ito napakahalaga. Maraming mga pumunta sa opisina namin noong mga nakaraang buwan na yung pinakareklamo talaga nila, yung hindi nila alam kung ano yung gagawin pag meron tokhang. Marami tayong mga kababayan, lalong-lalo na dun sa mga lugar na parang eto lugar na marami yung mga mahihirap tuloy, kaya nakakalungkot. Na parating nabibiktima ng mga yung mga searches. Na wala namang pasintabi, walang search warrant. Pag nandun na, hinahalughog yung mga bahay kahit walang pinapakitang dokumento. Yung parating tanong, pag nangyari yun sa amin, ano yung pwede namin gawin? Yun yung una. Pangalawa, noong nakaraang 2 linggo yata yun ka, Eli, merong sumiklab din ng isang parang pagkatakot. Kasi meron yatang ilang mga kapulisan na pinasok yung ibang mga establishments dito sa may Katipunan. Oo, sa may Katipunan. At yung ginagawa, parang sinesearch din yung mga gamit ng mga customers, mga estudyante. Parang sinasabi nila, nung sila ay nasita, parang sinasabi nila, meron naman kaming koordinasyon sa may-ari ng establishment, restaurant, at meron kaming koordinasyon sa barangay. So, yung tanong natin, yung dalawa. Una, yung sa tokhang, pag nangyari sa inyo, yung dumating yung mga pulis at magsa-search, ano yung dapat yung gawin? Yun yung tanong natin kay Attorney Marlon. Sisimulan ko yung pagsagot doon sa dalawang tanong. Magkaugnay yung tanong. Sa pagbalik doon sa ating konstitusyon, ang sinasabi sa ating konstitusyon, karapatan ng bawat mamamayan na maging panatag sa kanilang ari-arian, sa kanilang sarili. Ito yung tinatawag na right to be secure in the home, kung kahit nasa sasakyan ka, nasa labas. At ito ay pagbabawal sa hindi makatwirang paghahalughog, o yung tinatawag sa konstitusyon na unreasonable search. Ang general rule natin dyan, hindi pwedeng basta maghalughog ang ahensya ng gobyerno, kahit na pulis pa yan. Ibig sabihin, hanggat walang pagpayag ang isang pribadong mamamayan, hindi dapat naghahalughog. So halimbawa yung tokhang, ang patakaran ng gobyerno, at ito ay opisyal na patakaran din ng ating kapulisan, hindi dapat nagkakaroon ng paghahalughog kung ikaw ay walang search warrant. Ibig sabihin, yun yung una-una. Kasi pag may search warrant ka, ibig sabihin dumaan sa korte yung iyong impormasyon na nakuha, at yun ang magiging justification para ikaw ay maghalughog sa isang bahay. Attorney, yung sa search warrant, kasi marami na rin ako na-interview niyan, at sumama na rin ako ng field reporter ako, may particular na lugar, Tama yan. Sa ang bahay, napakahigpit po yung sa search warrant. Hindi pwedeng hahalughugin mo lahat ng bahay sa kalyeng ito. Tama yan. At saka ang pag-i-issue ng mga huwes, mga judge natin sa search warrant, ay nakabase doon sa testimonya na isang tao. Talagang may positibo siyang impormasyon na yung hahanapin niya ay nandoon. Hindi ito blanket authority na, sige nga, maghanap kayo, baka nandyan. So, halughugin niyo yung buong barangay. Walang ganoong blanket search warrant. No? Kaya talagang yun yung pangunahin natin. Hindi pwedeng basta-basta pumasok ang mga pulis sa anumang sa bahay para maghanap. At kadugtong din yun, yung sinasabi na nangyari na paghahalughog sa mga bag. Bawal yun sa ating konstitusyon. At binabalikan ko, maging sa opisyal na polisiya ng Philippine National Police, maging sa kanilang manual of operations, hindi dapat ginagawa yan. Kasi wala kang dahilan para maghalughog. Yung tinatawag na probable cause na magiging dahilan mo para maghalughog. Yung pagpasok mo sa isang restaurant, tapos sinabi mo sa lahat ng tao na, ibukas ang mga bag. Ibig sabihin, ano yun? Naghahanap ka kung ano may posibleng makita mo, pero wala ka talagang pinaghihinalaan na tao na
na may ginagawang kasalanan. Apo. So, hindi pwede yan. Sa pangkaraniwan lang, ma'am, sa mga checkpoint, di ba? Yung, sa kotse, hindi ba pwedeng basta buksan yung trunk tapos halugugin, di ba? Tama yan. Visual search. Ang Unless kung may polisiya dyan. nakita parang may tumutulong dugo dyan, o ano, Oo. nakitang barel, pwede. Tama yan. Halimbawa, pagsilip ng isang pulis o kahit mga sundalo, na minsan may checkpoint ng mga Opo. sundalo, tiningnan ko yung, sinilip ko yung sasakyan, hindi ako papasok, hindi ako pwedeng pumasok. So, titingnan ko lang, ang tawag nga dyan minsan, flashlighting. Kasi ipa-flashlight, tututukan mo ng flashlight, titingnan mo sa loob. May nakita kang granada. Yun, pwede mo ngayon hulihin yung tao na yun. Pwede mo pababain. Pero hindi mo pwedeng sabihin, oy, may bag ka dyan, patingin nga yung bag mo. Buksan natin. O halugugin nga natin yung kotse mo. Hindi pwede yun. Talagang visual search lang. Pero ano yung pagkakataon, Attorney Marlon, na kahit walang search warrant, pwede pa ding maghanap yung pulis? May mga kinikilalang kondisyon para doon sa tinatawag na valid warrantless search. Magbigay ako ng simpleng halimbawa. Hinuli mo yung isang tao. Hinuli mo siya dahil may sinaksak siya. Okay, nakita mo na sinaksak niya. So, hinuli mo siya. Ang unang gagawin ng pulis, kakapkapan yung tao na yun. Yun ay search incidental to an arrest. Bakit pinapayagan yan? Kasi kailangang protektahan yung ating mga kapulisan na nanguhuli. Baka yung taong ito na nakita nila na nanaksak, baka meron pang nakatago na baril o panaksak, o kaya kailangan i-secure nila yung ebidensya, yung patalim na ginamit. So, yan ay tinatawag na valid warrantless search na kaugnay ng isang valid arrest. So, yun ay pinapayagan yon. Isa pa, yung tinatawag na plain view. Ibig sabihin, nakita ko na. Hindi ko na kailangang magbukas ng bag o magbukas ng kotse kasi kitang-kita ko na nandiyan yung object na yon. So, yun ay walang warrant. Pwede kong ipabuksan, pwede kong kunin yung gamit na yun. Apo. Pero attorney, sa ngayon, nakakalungkot dahil sa may mga nakikita ko, nagpapa-interview, ang nagiging perception po, lalo po ng mga kabataan, alam mo, basta pag mukhang mahirap, talagang iba ang trato raw ng mga polis. Kung makakapkap, dadamputin. Tsaka basta, bakit ganon? Ang karapatan ba, iba sa mahirap at mayaman? Kasi sa ngayon, di ba, yung mga lugar nga po ng mga mahihirap, kung puntahan ng mga pulis yung number one na biktima ng tokhang. Ganun lang. Pero sa mga malalaking subdivision, hindi po sila makakapasok, hanggang gate lang sila. Babalikan ko yung sinabi ko kanina nung nagsimula tayo, no? Ang karapatang pantao ay taglay ng bawat isa, basta ikaw ay tao. Walang kinalaman ito kung ikaw ay mayaman, ikaw ay mahirap. Kung ganon, yung paglabag na nangyayari na mas ang naapektuhan ay mga mahihirap, ay lalo nang mas malubhang kasalanan. Kumbaga, lalong mas malubhang kamalian kasi nga, nagkakaroon ka pa ng diskriminasyon. Mas nagiging mahigpit ang gobyerno halimbawa sa mga mahihirap kaysa doon sa mga may kaya. Pero yung pinakatanong, Attorney Marlon, sa mga nakikinig sa atin, alam nila na bawal yon. Pero pag may pumunta pa din ng mga kapulisan sa barangay nila, ano yung pwede nilang gawin? Una, mahalaga yung sama-samang pagkilos. Dapat organisado yung mga community. No? Mahirap talaga yung tinatawag na mataas ang vulnerability. No? Mataas yung pagiging insecure mo kung ikaw mismo, kung ikaw lang. Kung ikaw lang yung magsasabi sa pulis na, ay, wag ho kayong pumasok o wag kayong lumapit sa amin. No? So, kailangan talaga dito, yung tinatawag na community action. Kasama yung mga barangay officials. May mga kaso tayo na nakikita na minsan, yung mga barangay officials ay pumapahayag na mangyari ito. So, dapat mapag-usapan ng bawat komunidad, ano ba ang gagawin natin? Hindi naman natin sinasabi na tututulan kung ano man yung gustong pagkilo sa mga pulis. Pero kailangan may aksyon yung buong komunidad para masiguro na walang paglabag sa karapatan, walang paglabag sa mga guidelines dun sa operation ng mga pulis pag may isinagawa sila na ganito. Nakakalungkot dun, Attorney Marlon, kasi meron sa amin mga reklamo na natokhang sila. Pero barangay officials mismo yung kasama ng pulis. Kaya ito mahirap. Meron din kaming kakilalang barangay captain, punta din sa opisina, nagrereklamo. Kasi ang ginawa niya ka Eli, pareho nung advice ni Attorney Marlon. Nagawin itong isang community parang initiative na kung may mga dumating, ano yung gagawin? Yung ginawa nila sa barangay nila, isang barangay ito sa Manila. Ang ginagawa nila, pag dumating na yung mga magtotokhang,
nagsa-sound ng parang siren yung barangay captain. Meron siyang megaphone, pinapalabas niya yung lahat ng mga tao, tapos magugrupo sila para i-resist yung search kung wala namang search warrant. Pero nakakalungkot ito, Attorney Marlon, yung kapitan na yun, babae siya, yung kapitana, kinasuhan ng pulis ng obstruction of justice. Kaya ito, tinatanong niya, kasi meron na siyang kaso. Pero yung kaso niya lang, talaga nire-resist nila. Hinihingian nila ng search warrant. At kung walang search warrant, yun na, magtatawag na siya ng mga residente ng barangay para parang i-cordon yung bahay na hindi i-search kung walang search warrant. Siya na yung may kaso ngayon. Nako, yan po talaga. At ngayon, iba kasi mawalang galang na po no, sa ilang mga matitinong pulis. Pero maraming pulis po ngayon, iba po, ang lalakas po ng loob. At talagang, anong human rights? Wala na, hindi na po iginagalang, nirespeto yung ating mga kababayan. Ganun po ang talagang nangyayari po, lalo na po sa mga mahihirap na lugar. Pero ito, Attorney Marlon, yung advice mo kanina, gusto nating ulitin sa mga nakikinig sa atin. Ano sana yung pinakamagandang mangyayari sa isang barangay? Tama ba yung planuhin nila? Ano yung gagawin pag merong mga dumating na magtotokhang? Una, importante talaga yung kaalaman ng bawat isa. Ano ba ang pwede, ano ba ang hindi pwede. Doon nagsisimula yung pagkilos. No? Kung hindi mo alam yung karapatan mo, talagang yung paglabag ay mangyayari nang hindi mo nalalaman. Pangalawa, pag alam mo na kung ano yung karapatan mo, kailangan planuhin ano ba yung gagawin natin. Halimbawang may potensyal na paglabag sa ating karapatan. Marami talagang mga community na medyo may kahandaan doon sa pagkilos. Meron ako isang kausap na barangay dito sa Quezon City na walang naging biktima ng karahasan doon sa naging operasyon ng mga pulis doon sa kanilang lugar kasi sumama sila lahat doon sa mga hinuli. May mga hinuli mga pulis. Ibang usapin pa yan kung tama yung paghuli. Pero may mga hinuling mga tao yung mga pulis. Sinamahan nila hanggang sa presinto. Marami sila. Ibig sabihin, kung may kayang gawin yung ilang mga komunidad na ganyan, hindi yung matatakot lahat. Kasi pag natakot lahat, walang kikilos, pati yung mga barangay officials takot, wala talagang magiging pagharang kung ano man yung mga paglabag. Pero magandang balikan din natin na dapat may panawagan din tayo doon sa ating Philippine National Police na siguraduhin na hindi nangyari ito kagaya nung sinabi ni Kaeli na parang lumalakas ang loob ng ilang mga pulis, no? Siyempre ang sasabihin ng Chief PNP kung ayaw lumaban, di pala labanin, ano magiging perception ng isang pulis? Yun nga lang ang nakakalungkot, si mga ganun pananalita. Pero yung opisyal na polisiya pa rin ng pulis, halimbawa, yung kanilang manual of operations ay dapat na ipapatupad. Dapat na ipapatupad pa rin nila kasi yun yung kanilang batas na sinusunod. Eto halimbawa may dumating na mga pulis, pagdating meron naman silang search warrant. Pero takot pa din yung may-ari ng bahay kasi sasabihin ng may-ari, baka taniman kami. Yeah. So ano yung pwede niyang gawin? Habang may pinakitang valid search warrant, ano yung pwede niyang gawin para maiwasan na taniman sila? Doon sa pag-search, kung halimbawa may warrant, dapat talaga may witnesses, So pwede kang tumawag ng barangay official, pwede mong kasi hindi ka naman hinuhuli. Kung search warrant 'yan, hindi yan para hulihin ka. 'Yon ay para maghalughog. So ibig sabihin, yung mga miyembro ng pamilya dapat ay nandun pa rin sa loob ng bahay para tingnan kung ano yung gagawing paghahanap. At yung paghahanap ng mga pulis, hindi yung minsan napapanood natin sa telebisyon na sinisira lahat. Hindi, sa search warrant, hindi dapat may pagsira ng mga kabinet. Talagang maghahalughog ka, maghahanap ka. So, dapat may witness yun. At dapat may barangay official na nandun. Sana napapakinggan tayo. Pero ma'am, kung biglaan, kasi iba may papasok na mga pulis this oras ng gabi, anong gagawin po? Siguro pwede yung i-video, kaya lang baka kumpiskahin din yung mga cellphone. Walang dahilan para kumpiskahin ang cellphone. Apo. Okay, kung babasihan natin yung police operations, no. Walang dahilan bakit mo kukumpiskahin ang cellphone? Bakit mo papatayin ang CCTV halimbawa? Kung ikaw ay nagpapatupad lamang ng isang search warrant na galing sa korte, ibig sabihin, wala kang dapat ikatakot. So hindi dapat
Hindi dapat bawal yun. Lalong-lalo na, bahay mo yun eh. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari doon sa bahay mo, dapat kontrolado mo, dapat alam mo. Except that, yun nga, merong utos ang korte na halughugin ang bahay mo. Eto ka, Eli, kulang na kasi yung oras natin. Pero huling tanong ko kay Attorney Marlon, yung naranasan ng mga yung mga estudyante, karamihan kasi sa kanila estudyante, yung naranasan ng mga estudyante na nasa restaurant, na may pumasok na mga pulis, in-inspect yung mga bag nila, ano yung pwede nilang gawin pag nandun sila sa isang lugar tapos merong ganun? Una, mahalaga na huwag pumayag basta-basta na magbukas ng bag o ibigay yung bag sa pulis. Kasi minsan, madalas naririnig natin, sasabihin, kung wala ka naman itinatago, bakit hindi mo buksan ang bag mo? Alam mo, delikado yon. Delikado yung ganoong, kung ganon yung pagbabasihan natin. Kasi sa ilalim ng ating batas, ng saligang batas natin, yung waiver of rights, yung pagpayag mo, ay maaring maging dahilan para kung ano man yung makita sa gamit mo, whether planted or hindi, ay magagamit laban sa iyo. Kasi kung kung walang waiver at kung ikaw ay napilitan lamang binuksan basta-basta nang walang kahintulot mo, hindi magagamit yung ebidensya na makukuha. Pero kung ikaw ay pumayag dahil iniisip mo, wala namang mangyayari sa akin, papayag ako. So dapat wag ganon. Pero mahalaga rin na yung pagtutol natin ay gawin sa maayos na paraan. Halimbawa, sabihin natin sa mga pulis, wala po kayong search warrant, ano ba ang inyong patakaran dito, hindi kayo pwedeng basta maghalughog, lalong-lalo na ay mga bag namin, kami ay mga pribadong tao, na nandito kami sa isang pribadong lugar pa rin yun, kahit na sabihin natin na restaurant, no? Pribadong lugar pa rin. So hanggat wala talagang search warrant, hindi yan pwedeng isagawa. Okay. Ayun, napakahalaga. Sana napakinggan tayo ka, Eli, ng mga nagtatanong sa atin ngayong umaga. Pero ka, Eli, wala lang tayong oras. Kaya siguro, magpapasalamat na tayo kay Attorney Marlon sa kanyang pagpunta at sa napakahalaga na ibinahagi niya sa atin ngayong umaga. Okay, so Attorney, salamat po sa inyong oras. Salamat din. Salamat po sa lahat. Naway nakatulong ho tayo sa ating mga kababayan nationwide at sa iba't ibang panig ng mundo para magbigay po ng kaalaman hinggil po sa kanilang mga karapatang pantao. Okay, samantala mga kasama, mamaya makakausap natin, ito po'y ating istorya ng pag-asa. Sa istorya ng pag-asa, ito po'y may kinalaman din sa pagiging biktima. Anak siya ka, Eli. Anak siya ng naging biktima ng martial law. Okay, so mamaya malalaman nyo kung gaano kahirap at kung ano ba yung mga dinanas po nila matapos po maging biktima nito pong batas militar.